Summarize manifesto, yung ginawa pa rin ni Captain Dado, yan ni Sir Dado. Tinagalog ko, sinamarize ko, at pwede nang bumoto. Boto? Yeah, boto. Dahil snap election nito, pwede nang pumirma. Kahit hindi nyo mahanap yung link. I-text nyo lang ang inyong pangalan, age, address, and cellphone number. So, sinamarize ko yung manifesto ni Sir Dado. Sabi ko, January 4, 2024, manifesto ng taong bayan. Kami, nagpapahayag na hindi na namin kilalanin si Ferdinand R. Marcos Jr. bilang presidente ng Pilipinas dahil wala na kaming tiwala sa kanya. Betrayal of public trust. Sa makatuwid, nabudol kami sa kanya. Aming kilalanin si VP Sara Duterte bilang presidente ayon sa konstitusyon ng Pilipinas. Aming ipirma ang aming mga pangalan. So, ang anim na nakapirma, ito basahin ko, Julio M. Bison, Eulalia P. Bison, Eduardo Bison, Cristina Soriano, Virginia Balisi Dian, Roger M. Libot Sr. Ito yung unang nag-text sa akin na gusto naming pumirma. Paano? Hindi namin alam. Kaya naisipan ko itong sistema na ito na manifesto by text. Kasi yung kay Sir Dado online. So, hindi marunong ng online text. So, ito, 6 plus yung cell number, ito po yung i-text nyo. Ang inyong mga pangalan, edad, address, and cellphone number. Ang dami nang nag-text. Yung sister-in-law ko ito. Kuya, surrender na ko. Sabi niya, hindi ko na kaya, ang dami. May nag-suggest, kuya, kung pwede sa Facebook na lang daw, ipadala ang ano. Sabi ko, hindi ko rin alam mag-Facebook. Paano yung mga taong walang Facebook? Halos lahat ng tao may cellphone. Di sa cellphone na lang. Sige. Tapos, magpabili na lang kuya ng mumurahing touchscreen para daw, ang ginagawa ng sister-in-law ko, yung mga pangalan na pinapadala sa kanya, binibigay sa kanyang anak, parang basta kinukonsolidate na, kaya hindi pa ako makapag-announce kung ilan na, but I believe hundreds na kasi nagre-reklamo na eh. Pinilit ko lang na tanggapin mo. So, kuya, magbili na ako ng bagong SIM card para dito kasi hindi na kaya. Kasi itong cell number ito, para ito sa dark chocolate yung nag-order. Sa dami nang nagte-text sa kanya ng mga pangalan na magperma, hindi ko na makaya yung order ng dark chocolate sa dami. So, nakakatuwa. Nang binasa ko yung post ni Sir Dado sa kanyang Facebook page, may nabasa ako doon na sabi, I want to be a part of Philippine history. I sign my name. Wow! Doon ako na-touch. Kasi history in the making na ito eh. First time na may magmanifesto withdrawing support sa isang sitting president. At nung nabasa ko yung isa ako sa pinadalhan, nung naipost na sa change.org, isa ako sa pinadalhan. Nung binasa ko, pirma kaagad. Kaya ako pangalawang pumirma. Dahil napakaganda. Direct to the point, very, very clear na ayaw na namin sa presidenteng ito na sinasabi is, there is oppression. Sikil ba yun? Yung, ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak.
bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasag makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha ko't dalita, aking adhika. Makita kang sakdalaya. Ang ginagawa ng administrasyong ito is ginaganyan tayo. Ayaw nila tayong pagsalitain. Tignan nyo yung ginawa nila, Facebook page ni Maharlika, ni Sas, ni Banat Bay. Pinatanggal nila. So, anong klaseng gobyerno ito? Hindi pwede, parang bumalik na tayo panahon ng Kastila. Kaya nung una, may la solidaridad, tapos may no limitangere, may el filibusterismo. Ito na ngayon. Social media. Magsalita tayo. Na may post ni former COMELEC Commissioner Rowena Gawanson. Sabi niya, kayong mga vloggers na hindi bayaran. So, ibig sabihin, may bayarang vlogger. Nang ibig niya sabihin, yung bayarang vlogger, yung mga vloggers na dumidepensa kay Kuting sa administrasyon ito. Yun. So, kami, nga mga vloggers na hindi bayaran, sabi niya, mag-ingat kayo dahil ipapa-take down nila ang inyong mga channel, yung mga reach ninyo, ano nila para hindi nyo ganon ang sinasabi ni Attorney Rowena Guanzon. Kaya salamat po, Attorney Guanzon. Tapos, nag-volunteer pa siya na siya ang mag-upload doon sa Pulburon video. Ibigay nyo na sa akin yung Pulburon video, kung sinong may hawak, ako ang mag-upload. Kaya, nakakabilib itong si Attorney Rowena Guanzon. Talagang may paninindigan, hindi siya nagbago ng posisyon. Hindi katulad ninong itong mga Dilima, mga Dilawan noon, Drilon, Hontiveros. Noon, binabatikos nilang Marcos family. Ngayon, kaibigan na. Itong si Rowena Guanzon, ito ang tunay. Tama sila na itong Marcos na ito. Ay, sayang. Naawa ako sa legacy ng Marcos Sr. Nakita ko yung profile picture ni Sir Dado. Kadete pa siya, katabi niya si Marcos Sr. Marcos loyal ito dahil nag-graduate siya panahon ni Marcos. Sabi, ako naman, nag-graduate din ako panahon ni Marcos. Nung na-promote akong general, nag-take out kami sa Malacanang. Ito was 2015, siguro mga September 2015, out-taking namin. Hinanap ko talaga yung may mga portrait ng mga presidente sa Pilipinas nandun sa Malacanang. Hinanap ko na saan si President Marcos Sr. Doon. So, kaming mag-asawa, tumayo kami doon sa picture ni President Marcos Sr. Nagpalitrato kami. Yun. One of my most prized photo. Yung kaming mag-asawa, okay, bagong take out akong general, nasa background namin si Marcos Sr. Forever. My wife and I, yung utang na loob namin sa Marcos Sr., hindi namin yun makakalimutan. Of course, kasama si First Lady Imelda, forever First Lady Imelda. But itong anak niyang ito, sinisira niya ang legacy ng Marcos Sr. Kaya doon ako nasasaktan. Ito naman si Senator Amy, na siya ang may kasalanan.
I'm sorry, Senator Amy Manang-Amy, kasalanan mo ito eh. Alam mo naman, ang kapatid mo, kasama sa narco-list. Bakit ka pa lumuhod kay Tatay Digong na tanggalin o hindi ano? Kung hindi mo ginawa yon na banggit ni Tatay Digong na kasama ang kapatid mo, di ba ka hindi nagpresidente ngayon? O ngayon, ikaw pa ang nag-match up sila kanila ni Mayor Inday Sara. Ngayon, ano? Tapos nahimik kayo, Senator Amy. Gumawa naman. Pakinggan nyo yung sinasabi ng anak ninyo. Mabuti pang mga anak ni Senator Amy. Ang gagaling, sabi nila, Mama, please do the right thing. For the sake of our country and for the sake of Grandpa. Mahal ng mga anak ni Senator Amy si late President Marcos Sr. Kaya ayaw nilang masirang legacy ng Marcos. Kaya, Senator Amy, act now before it's too late. Huwag mong pabayaan na masira ang Marcos legacy. Sinisira ng kapatid mo ang magandang pangalan ng Marcos. Gumalaw na po kayo. At sana magsalita ka na. Sabihin mo kung anong totoo, hindi yung tahimik ka dyan. So, anyway, pasalamatan ko yung aking sister-in-law, Mirnas Basalio Sibog. Siyang tig-collate ang inyong mga boto sa snap election na ito. Just continue texting your name, age, dapat yung voting age, hindi pwedeng bata, address ninyo at saka cell number. Importante ang cell number to make it real, authentic. Kasi magiging history ito eh. Yung 8,000 plus bilang ng mga nagpirma kay Sir Dadong online, later on, i-collect ko rin ito kung ilang libo ang nagte-text sa akin, pumipirma, pagdugtungin lang namin. Di ba? Ano lang yan para mabigyan naman ng chance yung mga hindi marunong ng technology, mga senior citizen, na they will be part of history. So, napaka-exciting itong manifesto na ito. At salamat, Sir Dado. Mabuhay ka.